Narito ang intro na na-optimize para sa iyong audience sa Pilipinas. Sumusunod sa formula at mga kinakailangan. Hindi ko inakala, sa pagbalik ko mula sa bingit ng kamatayan, na ang sasalubong ay tawanan ng aking anak, si Junjun, at manugang, si Maricel. Walang hiya. Narinig ko silang sumisigaw. Atin na ang mana. Bilang ilaw ng tahanan, ibinigay ko ang lahat, pati ang 500,000 na ipinautang. Pero para sa kanila, ako'y hadlang lang, walang pakialam. Akala nila, simple lang ako. Nagkamali sila. Ang katotohanan ito ang lihim kong yaman. Ang aking trump card. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para sa aking dangal, para sa katarungan. Ituturo ko sa kanila ang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Naranasan mo na ba ito ay like at i-share? Mag-comment, saan ka nanonood, kwentuhan mo ako. Hindi ko kailanman inakala. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na maririnig ko ang sarili kong pagdiriwang ng kamatayan. Ni sa pinakamasasamang panaginip ko, hindi ko inakala. Hindi ko pinaniwalaan. Ang tunog na sasalubong sa akin, pag-uwi ko. Pag-uwi mula sa impyernong iyon. Ang mga binti ko, nanginginig pa. Kakaligtas ko lang sa isang bumagsak na eroplano. Galing ako sa isang aksidente na halos kumitil sa buhay ko. Ngunit, ang sumalubong sa akin, isang ingay na nagwasak sa akin ng tuluyan. Hindi ito katahimikan. Hindi ito pagiyak. Hindi ito yakap. Ito ay putok ng tiyampag. Malakas na tawanan. At isang boses. Isang boses na kilala ko. Boses ng aking anak. Si Junjun, sumisigaw. Ilabas ang tiyampag. Bumagsak ang eroplano ni nanay. Atin na ang mana. Narinig ko. Malinaw na malinaw. Bawas salita, tumagos sa buto ko. Pakiramdam ko, nahati ang kaluluwa ko sa dalawa. Ako na nagbigay ng buhay para sa kanya. Ako na nagsumikap. Ako na nagmahal. Ako na nag-alaga. Naririnig ko siya. Nagdiriwang. Nagdiriwang na wala na ako. Na hindi na ako humihinga. Nawala na ang nanay niya. Nakatayo lang ako. Nanigas sa harap ng aming pintuan. Ang aking damit. May mansa pa ng lupa. May amoy pa ng usok. Galing sa aksidente. Hindi pa nga ako nakakapunta sa ospital. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ng pagkaladkad sa sarili ko. Sa gitna ng mga gumuhong bahagi ng eroplano. Pagkatapos kong halos hindi makalakad. Para lang makasakay ng taxi. Dito ako umuwi. Sa bahay ko. Sa sarili kong bahay. Inilagay ko ang aking kamay sa kahoy ng pintuan. Nanginginig ako. Hindi ko pa naranasan ang ganoong panginginig. Buong buhay ko. Hindi pa. Naisip ko. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Baka naman. Baka mali lang. Hindi siguro. Hindi kaya ipinagdiriwang ng anak ko ang aking kamatayan, hindi niya magagawa yan. Hindi si Junjun. Pero pagkatapos, narinig ko ulit. Ang tawa ng aking manugang. Si Maricel. Isang tawa. Kilala ko ang tawa niyang iyon. Kahit saan. Kahit anong buhay. Makikilala ko. Sabi niya, magdiwang tayo, para sa kalayaan. Sa wakas. At pagkatapos, ang malakas na tunog, ng mga baso na nagbabanggaan. Nagkalampagan. Ang tunog na iyon. Ang tunog na iyon ang tuluyang nagwasak. Nagbasag. Ng isang bagay sa loob ko. Hindi ko na alam kung ano. Pero alam kong nasira. Hinintay ko ang aking hininga. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Sumandal ako sa peder. Sa di nakikitang peder. Sa likod ng pintuan. May narinig pa ako. Isang bulong. Mas malalim. Ang boses. Ni Mang Tonyo. Ang aking bayaw. Kapatid ng aking yumaong asawa. Sabi niya, hindi ko inakala na mangyayari ito ng ganito. Pagkatapos, isang tawa. Walang hiya. Pero tingnan mo, mas mabuti ng maaga. Kaysa sa huli. Kumuyom ang aking mga daliri. Nakatayo pa rin ako. Sa harap ng pintuan. Nakasandal. Pinilit kong itago ang sarili ko. Nanginginig pa rin ang mga binti ko. Pero kailangan kong marinig. Kailangan kong malaman. Lahat. Ang aking anak, ang aking manugang, ang aking bayaw. Ang 3 taong tinulungan ko. Sa loob ng maraming taon. Ginawa ko ang lahat. Para sa kanila. Ipinagdiriwang nila ngayon. Ang aking pagkamatay. Nagkuyom ang aking mga daliri. Napakahigpit. Naramdaman ko. Ang mga kuko ko. Bumaon sa aking balat. Sakit. Isang matinding kirot. Ang tumusok sa aking dibdib. Anong klaseng halimaw? Ang pinalaki ko, anong uri ng ahas? Ang pinakain ko.
Sa loob ng napakahabang panahon. Si Junjun, ang aking Junjun, isang matamis na bata. Sensitibo. Akala ko, ganoon siya. Akala ko lang pala, may isang bagay sa kanya. Ang nagulo, ang nabulok. Sa loob-loob niya. Sino ang may kasalanan, ako ba, dahil sa aking labis na pagmamahal, o dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi ko alam. Pero, walang makapagpapaliwanag nito. Walang makapagbibigay katwiran. Sa ginagawa nila, umatras ako. Nang bahagya, hindi pa rin ako pumasok. Gusto ko pa marinig. Kailangan ko pa. Lumabas ang lahat. Kung gaano kalalim. Ang kabulukan ng kanilang puso. Narinig ko si Maricel. Ang aking manugang. Nagtanong siya. Sa tonong, naiinip. Kailan tayo magsisimulang ipamahagi? Ang lahat. Nagtanong siya. Nang walang pag-aatubili. Walang kahit katiting na lungkot. Sumagot si Junjun. Mabilis. Parang sabik na sabik. Bukas din, tinawagan ko na ang abogado. Patuloy niya. Sa tonong walang pagmamalasakit. Kung hindi lumabas ang katawan, mas mabuti para sa atin. Biglang, tumigil ang mundo ko. Ang lahat ng pagdududa ko. Nawala. Sa isang iglap. Hindi ito gulat. Hindi ito nerbiyos. Hindi. Ito ay mga plano. Mga sadyang plano. Isang plano. Para sa akin. Naging siksik ang hangin. Pakiramdam ko. Hindi ako kayang suportahan. Ng aking mga binti. Pero, pinilit kong manatiling matatag. Hindi pa ako makakapasok. Hindi pa. Kailangan kong marinig ang lahat. Hanggat kaya ko. Kailangan kong malaman. Kung gaano kalalim ang kabulukan. Ng kanilang kaluluwa. May narinig pa ako. Isang boses. Boses ng isang lalaki. Lasing. May amoy na ng alak. Galing sa loob. Sabi niya. Sinabi ko sa iyo. Na ipilit mo. Sa nanay mo. Na sumakay sa flight na iyon. Kailanman na lang. Tumigil ulit. Ang mundo ko. Himinto. Ang puso ko. Tumalon. Nang napakalakas. Nawalan ako ng hininga. Bigla. Ang aking anak. Si Junjun. Ipinilit. Sa akin. Na sumakay ako. Sa flight na iyon. Sadyang ginawa niya. Para sa akin. Naalala ko. Ang kanyang pagpupumilit. Ang labis na pagtulak. Naalala ko. Kung paano niya ako. Itinulak. Na maglakbay ng mag-isa. Sabi niya. Makakabuti iyon. Para sa akin. Makakapagpahinga ako. Naalala ko. Ang kakaibang pakiramdam. Nang magpaalam ako. Sa kanya. Bago ako pumasok. Sa airport. Ang yakap niya. Ang lamig. Ang kawalang interes. Ang pagmamadali. Ang mga piraso. Nagtugma. Bigla. Lahat. Napakabuti. Napakagaling. Ang pagtugma. Pero, huli na. Huli na ang lahat. Nais kong sumuka. Humawak ako. Sa peder. Upang hindi ako matumba. Nanatili akong nakatayo. Pinilit. Idinagdag pa ni Mang Tonyo. Ang aking bayaw. Sabi niya. Nagduda ako. Sa simula. Pero aminin ko. Mas mahusay ang kinalabasan. Kaysa sa inaasahan. Pagkatapos. Tumawa si Junjun. Tumawa siya. Please, Mang Tonyo. Kung hindi na siya, kayang mabuhay mag-isa. Eddie, mag-iwan lang siya ng problema. Sa atin. Hindi mana. Wala na. Kung wala ako sa pintuan. Kung hindi ko narinig. Kung hindi ako nakaligtas. Mamamatay ako. Sa kalungkutan. Mamamatay ako. Sa sakit. Dahil sa narinig ko. Kung hindi ako binigyan ng tadhana. Ng pagkakataon. Na marinig. Sa sarili kong mga tainga. Ang lahat ng ito. Pinunasan ko ang aking mukha. Gamit ang maruming manggas. Ang aking damit. Nagmula sa aksidente. Ang aking paghinga. Naging mas mabagal. Mas kontrolado. Ang aking sakit. Nagbago. Hindi na takot. Hindi na kalungkutan. Iba. Nagbago na. Naging isang bagay. Na hindi ko kailanman naramdaman. Para sa aking sariling dugo. Ang aking Junjun. Ang aking Maricel. Ang aking Mang Tonyo. Galit. Isang galit na napakalalim. Nagpalabas. Sa aking likod. Hindi na ako nakakuba. Nagpatigil. Sa panginginig. Ng aking mga binti. Nagpatigil. Sa aking kaluluwa. Sa paghingi ng pagmamahal. Sa lugar na. Puro kawalan lang. Ang mararamdaman. Tumayo ako. Nang tuwid. Huminga. Nang malalim. Humugot ng lakas. At binuksan. Ang pintuan. Hindi ko ito. Itinulak. Nang malakas.
Binuksan ko ito. Nang dahan-dahan. Sinasadya. Para bang gusto kong bigyan sila ng pagkakataon na maramdaman ang pagtaas ng takot. Sa bawat segundo, ang musika biglang tumigil. Ang mga tawa nila namatay sa kanilang mga lalamunan. Ang kanilang mga mata nanlaki. Ang aking sariling mga kamag-anak nakakita ang multo. Akala nila patay ako. Si Maricel, ang aking manugang. Binitawan niya ang baso. Ang baso niya ng tiyampag. Nabagsak. Sa sahig. Nagkapira-piraso. Lumikha ng tunog. Ng pagkabasag. Sa katahimikan. Si Mang Tonyo, ang aking bayaw. Umatras siya. Bigla. Para bang nakakita siya ng multo. Mukha niya. Putlang-putla. At si Junjun, ang aking anak. Ang mukha niya. Namutla. Tulad ng plaster. Walang kulay. Nakatingin sa akin. Parang hindi makapaniwala. Nanay. Bulong niya. Ang boses niya. Halos hindi marinig. Hindi possible. Ang tatlo. Silang lahat. Nagsimulang sumigaw. Sabay-sabay. Mga sigaw ng takot. Ng kawalang paniwala. Ng pagkakasala. Ang terorismo. Isang hakbang. Iyon lang. Isang hakbang ang ginawa ko. Papasok. Sa loob ng aming bahay. Sapat na iyon. Sapat na. Upang maunawaan nila. Na hindi ako patay. Sapat na. Upang manginig. Ang kanilang dugo. Sa takot. At sa boses ko. Ang pinakamahinahon. Na boses. Na kailanman. Nagamit ko. Sa buong buhay ko. Sinabi ko. Kalma lang kayo. Hindi pa ako rito. Upang kumuha ng anuman. Tumingin ako sa kanilang tatlo. Isa-isa. Narito lang ako. Upang makinig. Nang umalingaw-ngaw. Ang aking mga salita. Sa buong sala. Ang katahimikan. Ang sumunod. Hindi yon. Isang normal na katahimikan. Hindi. Ito ay isang katahimikan. Na tumutunaw. Na bumibigat. Na nagbubunyag. Ito ang katahimikan. Ang tatlong tao. Na humaharap. Sa katotohanan. Ang katotohanan na. Hindi ako patay. At sila. Sila ay tapos na. Si Junjun. Ang aking anak. Siya ang unang nag-react. Umatras siya. Mabilis. Natisod. Sa isang mababang mesa. Muntik nang matumba. Ang basag na baso ni Maricel. Nasa paanan pa niya. Ang alak. Natapon. Na parang dugo. Sa sahig. Ang musika. Narinig ko pa. Napakababa. Mula sa speaker. Sa silid kainan. Isang masayang melodiya. Na nagpaparamdam. Na mas lalong. Malupit. Ang lahat. Nanay. Bulong ni Junjun. Lumunok siya. Hirap na hirap. Akala ko. Akala namin. Itinaas ko ang aking kamay. Pinatigil ko siya. Nang walang pagtataas ng boses. Mahinahon. Ngunit matatag. Huwag kang magsalita. Muna. Gusto kong makita. Kung anong imbento. Ang puso mo. Bago magsimulang magsinungaling. Ang dila mo. Si Maricel. Inilagay niya. Ang kanyang kamay. Sa dibdib. Nagpapanggap. Nagulat. Nagpapanggap. May pakikiramay. Nagpapanggap. May kaginhawaan. Akala niya. Hindi ko makikita. Pinagmamasdan ko siya. Nang isara ko ang pintuan sa likuran ko. Iniwan ko silang tatlo. Nanginginig. Sa gitna ng sala. Sa loob ng bahay na dapat ay puno ng pagmamahal. Pakiramdam ko, may isang bagay. Na hindi ko matukoy. Ang bumalot sa akin. Hindi ito ginhawa. Hindi rin ito tagumpay. Hindi pa. Ito ay isang kakaibang halo. Isang sinulit. Nagawa sa kalungkutan. Galit. At kalinawan. Ang isip ko. Ay biglang luminaw. Sumandal ako sa panlabas na pader ng bahay. Napakalakas pa rin ng tibok ng puso ko. Pero hindi dahil sa takot. Hindi na. Ito ay isang katotohanan. Isang matinding katotohanan. Na sa wakas. Ay nakahanap ng labasan. Pagkatapos ng maraming taon. Na nakabaon. Sa ilalim. Ng aking puso. Dahan-dahan akong naglakad. Patungo sa gilid ng hardin. Sa maliit na espasyong iyon. Kung saan ako dati. Nagtatanim ng mga bulaklak. Noong bata pa si Junjun. Nandoon. Ang mga paborito niyang halaman. Naalala ko. Ang mga araw. Na magkasama kami. Lumuhod ako. Sa harap ng matigas na lupa. Ang lupang iyon. Naging saksi. Sa maraming bagay. Sa mga tawa. Sa mga hapon. Sa aming mga laro. Sa mga luha. Pinadaan ko ang aking mga daliri. Sa ibabaw ng lupa.
Naramdaman ko kung paano lumalabas ang basang lupa sa pagitan ng aking mga kuko. Sariwa, malamig. Naalala ko ang mga kamay ni Junjun. Naglaro siya dito. Tumakbo. Gumawa ng mga kastilyo ng putik. Dito, sa espasyong iyon, inakala ko, nagtatayo kami ng isang ugnayan na hindi masisira. Isang ugnayan na habang buhay. Ngunit, nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Habang hinahampas ako ng malamig na hangin ng gabi. Sa aking mukha, ang isip ko, bumalik, nang walang paalam. Sa mga taon, na bata pa lamang, si Junjun, naalala ko siya, umuwi, malungkot, mula sa paaralan. Nakayuko ang kanyang mga balikat. Dahil may ayaw, makipaglaro sa kanya. Lumapit ako, yakap, nang mahigpit. Pinangako ko, na hindi siya mag-iisa. Kailanman, naalala ko rin siya, natutulog, sa aking dibdib. Kapag natatakot, siya sa dilim. Hinihiling niya, na huwag ko siyang bitawan. Kailanman, at naalala ko rin, sabi niya, noong siya ay 9 na taong gulang. Ako, ang paborito niyang tao. Sa mundo, sa anong punto, nagiba, ang lahat ng iyon saan? Saan nagkamali? Isang mapait na kirot, ang tumusok, sa aking tiyan, may mga senyales. Laging mayroon, mga senyales, na hindi ko pinansin, dahil masyado akong abala, sa pagbibigay katwiran, sa mga bagay, na hindi maipaliwanag. Naalala ko, noong siya ay 15 taong gulang, nahuli ko siya, nagnanakaw ng pera, mula sa kanyang ama, si Mang Lito. Umiyak siya, nagmakaawa, sumumpa, na iyon ay para bumili ng mga regalo sa kanyang mga kaibigan. Ang ama niya, si Mang Lito, nais siyang parusahan, nais siyang disiplinahin. Ngunit, ako ang namagitan. Sinabi ko, na iyon ay isang pagkakamali, na siya ay isang teenager lamang, na matututo siya. Akala ko, matututo siya. Akala ko, magbabago siya. Doon na pala, nagsimula, ang lahat, sa pagbibigay ko ng palugit, sa pagtatakip ko, sa kanyang mali. Naalala ko rin, noong siya ay may sapat na gulang na, humingi siya, sa akin, ng malaking halaga, para sa isang negosyo. Sabi niya, kailangan niya ang 500,000. Malaking pera iyon, para sa amin. Ipinautang ko, dahil anak ko siya, dahil mahal ko siya. Ngunit, ang negosyo, na iyon, hindi kailanman, nagkaroon, nagsinungaling siya, sa akin. Nalaman ko, ilang buwan pagkatapos, nawala pala, ni Anino, ang negosyong sinasabi niya. Ngunit, muli ko siyang pinagbigyan. Muli, paulit-ulit. Sinasabi ko, sa aking sarili, naghahanap lang siya, ang kanyang landas. Maintindihan niya, pagdating ng panahon, bulag ako, o pinili kong maging bulag. Naalala ko rin, kung paano, tinitingnan ng kanyang asawa, si Maricel, si Junjun, laging, may pagkainip, may pagkademanda, na para bang, si Junjun, ay isang pamumuhunan, na dapat, magbunga, kaagad. Hindi niya mahal. Si Junjun, nakita ko, alam ko, pero ipinikit ko ang aking mga mata. Pinilit kong hindi makita. Ang katotohanan, naisip ko, na sa paglipas ng panahon, may intindihan niya, na hindi iyon, ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal. Ngunit, maahil, ibang bagay, ang kanyang naintindihan. Maahil, naintindihan niya, na lagi ko siyang patatawarin, na lagi akong magagamit, na maari niya akong bigin, at mananatili pa rin ako doon, para sa kanya. Parang, isa lang akong walang katapusang pinagmumulan. Ang suporta, ang pera, ang pag-unawa. Ang problema, sa labis na pagbibigay, ay ang ilang tao ay humihinto sa pagtingin sa atin bilang mga tao, at nagsisimula na tingnan tayo bilang mga yaman, mga kagamitan, na kailangan lang nilang gamitin. Dahan-dahan akong tumayo mula sa damuhan, pinupunasan ang aking mga kamay sa aking saya. Madilim ang kalangitan, walang bituin, isang perpektong metapora ng kung ano ang aking buhay sa loob ng nakaraang mga taon. Lumakad nang hindi nakikita,
nagtitiwala, sa isang pagmamahal, na hindi pala umiiral. Pero habang nananatili ako, doon, isang parirala, ang nagsimulang, umulit, sa aking isip. Ayoko nito, nanay. Ang parirala na iyon. Laging, sinasabi ni Junjun, tuwing, nasasaktan niya ako, nagsisinungaling, o nagkakamali. Laging, parehong parirala. Laging, parehong tono, at bigla, naintindihan ko, ayaw niya nito, hindi niya gusto, ang kahihinatnan, ng kanyang mga gawa. Pero, may iba pa siyang gusto, ang makalaya, sa akin, ang makalaya, sa isang taong, nagpapaalala sa kanya, kung ano, ang dapat niyang gawin, ang makalaya, sa responsibilidad, sa pasasalamat, sa tunay na pagmamahal, ang makalaya, para, makuha, ang aking pera. Iyon lang ang gusto niya. Bumalik ako, sa pasukan ng bahay, hindi ako pumasok, hindi pa, nananatili akong nakatingin, mula sa bukas na bintana. Doon, sa loob, silang tatlo, nag-uusap, ng pabulong-bulong, sa despeasyon. Si Maricel, naglalakad, pabalik-balik. Si Mang Tonyo, gustong umalis. Si Junjun, nakaupo, hawak ang kanyang buhok, bumubulong, ng mga salita, na hindi ko, maintindihan. Hindi siya umiyak, para sa akin, hindi, umiyak siya, dahil sa takot, at dahil sa pera. Ang larawang iyon, ang tumama sa akin, na parang isang alon, malamig, nakakawasak. Pinilit ko, lumayo, kailangan kong iproseso, ang nangyari, nang hindi nila ako, nakikitang wasak, hindi ko kayang ipakita, ang aking kahinaan, sa kanila. Naglakad ako, patungo sa kalsada, tahimik na tahimik, ang gabi, ang katahimikan na iyon, nag-anyaya, sa akin, na alalahanin, ang mga bagay, na inilibing ko, sa loob ng napakahabang panahon. Naalala ko, ang aking yumaong asawa, si Mang Lito, isang mabuting tao, masipag, nagmahal, sa aming anak, si Junjun, isang simpleng pagmamahal, ngunit matatag, nakikita niya, ang mga bagay, na hindi ko nakikita, maraming beses. Sinubukan niya akong bigyan ng babala. Masyado mo siyang sinasamahan, nena. Sabi niya, binibigyan mo siya ng lahat, nang hindi niya pinaghihirapan. Balang araw, masakit yan. Sa iyo, nagagalit ako, kapag sinasabi niya ang mga bagay na iyon. Akala ko, sobra-sobra siya. Akala ko, hindi niya naiintindihan ang pagiging sensitibo ng aming anak. Akala ko, sa pagmamahal, matutuwid, ang lahat. Nagkamali ako, malaking pagkakamali. At ngayon, ang pagkakamaling iyon, hinahabol ako, sa mukha, ng aking anak. Si Junjun, tumatawa. Sa aking pagkamatay, huminga ako ng malalim. May isang bagay pa, na hindi ko, maaring balewalain. Ang aksidente, ang pagbagsak ng eroplano, habang naglalakad ako, sa kalsada. Naalala ko, ang eksena, sa airport, ang lahat, malinaw na malinaw. Si Junjun, ipinilit, na ihatid ako, ipinilit, na suriin ang oras, ipinilit, na sumakay ako, sa flight na iyon, ipinilit, na huwag akong magtagal, at nang magpaalam ako, sa kanya, hindi niya ako, tiningnan, bilang isang ina, na alis, hindi, tiningnan niya ako, bilang isang taong, nagmamasid, sa isang transaksyon, na malapit, nang matapos, hindi ko pa ito, maipapakita, gayon, pero sa aking kaluluwa, wala nang pagdududa, walang-wala na, may isang tao, ang nagmanipula, sa aksidenteng iyon, marahil, hindi siya mismo, ang gumawa, pero, marami siyang alam, o kaya, sobra siyang naghangad, sobra, huminto ako, sa ilalim, ng isang poste ng ilaw, malalim, at mabigat, ang aking paghinga, may dalawang pagpipilian ako. Gayon, ang harapin ang lahat, kaagad, nang may galit na kumukulo, o kaya, ang suriin, ang obserbahan, at ang maglano. Pinili ko, ang pangalawa, hindi dahil sa takot, hindi na ako natatakot, kundi, dahil sa katalinuhan, ang paghihiganti, hindi kailanman, epektibo. Kapag isinisigaw, ito ay epektibo. Kapag isinasagawa, ng tahimik,
Tiningnan ko ulit ang bahay. Sa isang huling pagkakataon, nandiyan sila, sa loob, nakakulong, sa kanilang sariling takot. At ako, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ako, ang may kontrol. Tumingin ako, at nagsimulang maglakad. Kailangan kong maghanap ng mga sagot. Kailangan kong maintindihan kung sino pa ang nakakaalam. Kailangan kong muling buuin ang aking sariling kasaysayan mula sa simula. Dahil ngayon, malinaw kong nakikita ang hindi ko kailanman gustong makita. Hindi naging ganito ang aking anak. Gayon lang, hindi laging ganito ang aking anak. At ako, hindi ko kailanman gustong tanggapin ang katotohanan iyon. Naglakad ako nang walang direksyon sa loob ng ilang minuto. Para bang masisipsip ng kalsada ang bahagi ng sakit na dala ko sa loob. Pero habang lumalayo ako, habang naglalakad, lalong lumilinaw ang isang pakiramdam na sinubukan kong balewalain. Mula nang lumabas ako sa mga labi ng eroplano, may isang bagay sa aksidenteng iyon ang mali mula sa simula, at ang boses ng lalaking iyon sa sala ang nagsabi na ipinilit ng aking anak, umalingaw-ngaw sa aking isip na parang isang huling babala, isang babala na huli na. Ang malamig na hangin ng gabi humampas sa aking mga pisngi habang iniisip ko bawat detalye ng nakaraang araw. May isang bagay, napakatumpak, napakakaiba, napakakalkulado. Gayon, nararamdaman ko na parang isang piraso na nagtutugma sa isa pa. Nagbasya ako, pumunta sa airport. Hindi ko alam kung ano talaga ang hinahanap ko, pero alam ko na kung babalik ako sa aking bahay nang walang sagot, mawawalan ako ng kontrol at haharapin ko ang aking anak ng maaga, nang walang ebidensya, nang walang plano. Hindi yon ang dapat. Sumakay ako ng taxi. Tiningnan ako ng driver. Sa rearview mirror, may bahagyang awa. Ang aking damit, may mga mansa pa, ng lupa, at usok. Mukha siguro ako na isang multo. Isang ligaw na kaluluwa. Sigurado ka ba? Maam tanong niya. Gabi na. Kailangan kong nandoon. Sagot ko. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Ang airport. Sa gabi, may nakakaasiwang katahimikan. Para bang, ayaw nitong alalahanin ang kaguluhan ng nakaraang araw. Pagbaba ko sa taxi, naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking likod. Ang pasukan, halos walang tao. Maliban sa ilang manggagawa ng maintenance at isang babae, naka-uniforme, nakatingin sa kanyang cellphone. Lumapit ako sa information desk. Ang lalaki, sa likod ng counter, tumingin sa akin. Nagulat. Ma'am, kailangan niyo ba ng tulong? May isang bagay sa kanyang tingin ang nagpabalisa sa akin. Maahil, nakilala niya ang flight sa aking damit. Maahil, nakilala niya ang kalungkutan sa aking mga mata. Sumakay ako sa flight 782. Sabi ko, nang mahina, nananatiling tahimik, ang lalaki. Pagkatapos, dahan-dahan, siyang tumango na may halo ang respeto at takot. Nakaligtas kayo? Tanong niya. Hindi siya makapaniwala. Sagot ko, at kailangan ko makausap ang sinumang narito. Kahapon, ang sinumang nakarehistro sa akin, ang sinumang nasa boarding gate o anuman na may alam. Nagdial siya ng isang internal na numero. Hiningi niya akong maghintay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang isang babae. May asul na vest, may mabait, ngunit pagod na mukha. Ako si Veronica. Sabi niya, nagtatrabaho ako sa boarding gate. Paano ko kayo matutulungan? Sinundan ko siya sa isang walang laman na silid. Nang isara niya ang pintuan, umupo siya sa harap ko. Ma'am, ayoko na balikan niyo ang anumang masakit, sabi ni Veronica. Pero, kayo ay isa sa mga huling taong sumakay sa flight na iyon. Nandoon ako, kumalabog ang aking puso, ang lahat nagsisimulang bumuo. May naalala ka bang kakaiba? Tanong ko. Nagmamadali, kumunot ang noo niya. Para bang pinipili niya
Nang mabuti, ang kanyang mga salita. Sa totoo lang, naramdaman ko, naging mas siksik, ang hangin. Sabihin mo ang lahat. Please. Hiling ko. Huminga ng malalim. Si Veronica. Una. Mukhang nagmamadali kayo. Na para bang, nagbago ang isip nyo. Sa huling minuto, ipinilit ng aking anak, na maglakbay ako. Bulong ko. Tumango siya. Nang hindi lubos. Na naiintindihan. Pero ang nakakuha ng aking pansin ay iba pa. Kumunot ang aking katawan. Ano? May isang lalaki na nagtanong kung nakasakay na kayo. Sabi ni Veronica. Isang lalaki ulit ko. Anong hitsura niya? Mga 50 taong gulang. Maitim na suit. Hindi mukhang isang manlalakbay. Mayroon siyang napaka-urgente na tono ng boses. At nang sabihin ko sa kanya na malapit na kayong pumasok, lumayo siya habang nakikipag-usap. Sa telepono, may narinig ka ba? 2 salita lang. Tapos na. Kumuyom. Ang aking tiyan. Naghigpit. Tapos na. Paehong parirala. Na narinig ko. Sa loob ng aking bahay. Paehong parirala. Na inulit ni Mang Tonyo. Nang may pangungutya. Paehong parirala. Na ginagamit nila. Kapag pinag-usapan. Ang aking mana. Nalamigan ako. Sobrang lamig. May naalala ka pa ba, tanong ko? Nagduda. Si Veronica. Well, may pangalawang detalye. Isa. Nasa simula. Ay akala ko. Ay isang pagkakataon lamang. Pero ngayon, na nakita kita rito, hindi ko alam. Sabihin mo. Utos ko. 1 linggo bago. Patuloy niya. May tumawag. Na nagtatanong. Tungkol sa flight na iyon. Tinanong nila. Kung ligtas ba? Kung may mga ulat. Ng mga problema. Sa trajectory. Kung magkakaroon ng mga pag-aantala. Sa oras na iyon. Akala ko. Isang nerbiyosong pasahero. Kumalabog. Ang aking puso. Napakalakas. May iniwan bang pangalan? Hindi. Pero nakablock. Ang numero. Hindi ko masagot. Ang aking paghinga. Naging isang marupok na hibla. Hinigpitan ni Veronica ang kanyang kamay sa mesa. Alam kong hindi ito nakakatulong sa sakit. Pero kailangan ko sabihin sa iyo upang hindi mo isipin na ang lahat ay nagkataon lamang. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang 2 kamay. Hindi ako umiyak. Hindi na. Lumampas na ako sa mga luha. Nang lumabas ako sa airport, ang aking isip ay isang buhawi, isang lalaki, nagtatanong tungkol sa akin. May nag-iimbestiga sa flight. Ang aking anak, ipinipilit. Ang petsa, si Mang Tonyo, nagsasabi na mas mabuti ng maaga kaysa sa huli. Si Maricel, nagtutungga at sinasabi na sa wakas. At ang aksidente na walang dapat nakaligtas. Huminto ako sa tabi ng isang haligi upang huminga. Ang amoy ng airport nagpapataas sa aking tiyan. Umiikot ang aking ulo. Hindi yon aksidente. Hindi yon naging aksidente. Maahil, kailanman. At pagkatapos, na para bang nais ng tadhana na ilagay ang huling piraso, ang puzzle. Narinig ko ang aking pangalan. Aling Nena. Dali-dali akong lumingon. Isang maliit na babae. May tungkod. At ang mukha ay may bahagyang peklat. Nagmamasid sa akin. Na para bang nakakita siya ng multo. Nandoon kayo sa flight na yon, tanong niya. Malakas na kumabog ang aking puso. Lumunok siya. Napigil ko ang aking hininga. Siya ay isa pang nakaligtas. Kailangan ko makausap kayo. Dagdag niya. Nanginginig. Hindi nagkataon na bumagsak ang eroplanong iyon. At kayo, kailangan ninyong malaman. Ang nakita ko, bago kami lumipad, himinto ang mundo. Ano ang nakita mo? Lumingon siya ng nerbiyoso. Isang pag-uusap. Isang lalaki. Nakikipag-usap sa telepono. Inulit niya ang pangalan ninyo. Sabi niya na handa na ang lahat upang hindi na kayo makabalik. Napatayo ang aking balat ng tuluyan. Maari mo bang ilaawan ang lalaking iyon? Huminga ng malalim ang babae. Maari akong gumawa ng mas mahusay
Inilabas niya ang kanyang kamay sa kanyang bag at kumuha ng isang maliit na kwaderno. Maari ko siyang iguhit. Ako ay isang retratista. Umupo siya sa isang bangko. Nagsimula siyang gumuhit ng mabilis, tumpak, at tiyak na mga linya. Nang ibinaling niya ang kwaderno sa akin, naramdaman ko na huminto ang aking puso. Nakikilala niyo ba, tanong niya? Nakilala ko siya. Diyos ko, paano ko siya nakilala? Siya ay isang tao na naging daan-daang beses sa aking bahay. Isang taong pinakain ko, tinulungan, pinakinggan. Isang taong hindi ko kailanman pagdududahan. Ito ay ang aking bayaw, si Mang Tonyo. At sa larawang iyon, sa harap ko, naintindihan ko na hindi lamang nila ako ipinagtaksilan. Sinubukan nila akong patayin. Bumalik ako, naglalakad, na para bang hindi na sa akin. Ang aking mga binti, mabigat, ang bawat hakbang, ang drawing ng mukha ni Mang Tonyo, patuloy na nagpapaso sa aking mga kamay, paulit-ulit. Nakikita ko siya sa bawat pagpikit ng aking mga mata. Siya, si Mang Tonyo, ang bayaw ko, kapatid ng lalaking minahal ko, ang tatay-tatayan ng aking anak, ang taong, sa loob ng maraming taon, pinakain ko, tinulungan ko, pinakinggan ko, ang taong, umuupo sa aking hapagkainan, umiinom ng aking kape, tumatawa, sa aking sala, sa aking pamamahay. Siya pala, siya ang isang pangunahing piraso, para hindi ako makabalik ng buhay. Ang sakit, ang pagdududa, unti-unting nawala, napalitan ng katotohanan. Gayon, malinaw, nasa akin. At kung si Mang Tonyo, kung siya ang nasa airport, kung siya ang nagtanong tungkol sa akin, kung siya ang naglipat ng mga piraso, kung siya ang nakipag-usap sa telepono, kung gayon, hindi siya kumikilos ng mag-isa. Impossible. Hindi niya magagawa ito ng mag-isa. Kinakailangan may iba pang nakakaalam. Ang plano, isang taong makikinabang, isang taong nagdiwang kaagad, walang pag-atubili, walang konsensya, walang awa. Si Junjun, ang aking anak. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang isa pa. Pagdating ko sa bahay, hindi ako dumaan sa pangunahing pintuan. Ayokong malaman nila na nakabalik ako. Ayokong makita nila ang aking mukha. Sa ngayon, nilisan ko ang bahay ng tahimik, dahan-dahan. Ang puso ko kumakabog ng malakas. Sa aking tadyang, kumalabog na parabang gustong sumabog sa galit at sakit. Lumapit ako sa isang bintana, bahagyang bukas. Mula doon, narinig ko ang mga boses na patuloy na nag-aaway. Sa loob, naririnig ko ang mga bulong, desperado, malinaw pa rin, kahit malayo, ang ilang salita, problema, sirene, pulis, plano. Ang marinig sila na nagpapanik ay isang maliit na kaaliwan. Maliit lamang, pero hindi ito sapat. Hindi pa. Narinig ko ang boses ni Junjun. Ang boses niya, basag, halos hindi makilala. Naglabas ng takot. Sinabi ko sa iyo na huwag tayong magdiwang ng maaga. Sigaw niya, nagalit sa sitwasyon. Ang takot, nagsisimula ng kainin siya. Sumagot si Mang Tonyo, ang kanyang boses, depensibo, itinatapon, ang sisi, at ano, ang gusto mong gawin ko, tanong niya, may galit din. Ikaw mismo ang nagsabi na impossible na may sinumang makaligtas sa aksidenteng iyon. Nanginginig ang aking puso. Narinig ko ang susing salita, impossible, hindi, dapat, walang nakaligtas. Sa mata nila, impossible, hindi ka dapat, pinilit, na maglakbay. Giit ni Mang Tonyo, sumisigaw na siya. Gayon, ang boses niya, punong-puno, ang sisi, sa anak ko, na siyang nagpilit sa akin. Masyadong halata iyon. Patuloy ni Mang Tonyo. Biglang, sumigaw si Junjun, ikaw ang nakipag-usap sa lalaking iyon. Sa airport, himinto ang aking paghinga. Nang isang segundo, may isa pang lalaki involved. Hindi lang sila tatlo, may kasama pa sila.
Sino? Sumali si Maricel. Sa pag-uusap, ang boses niya, may takot. At ngayon, ano ang gagawin natin, tanong niya. Kung buhay siya, mawawala sa atin ang lahat, hindi lang ang mana. Imbestigahan tayo. Sumigaw si Junjun, desperado. Tumahimik ka. Huwag mong sabihin yan. Doon ko naramdaman ang isang bagay na umaakyat sa aking lalamunan. Isang halo ng sakit, galit, at kalinawan. Hindi lang ito ideya ni Mang Tonyo. Hindi rin ideya lamang ni Junjun. Ang ideya sa kanya mismo. Galing kay Maricel. Ang aking manugang. Ang utak sa likod. Ang lahat. Ang nagtulak. Ang nagudyok. Ang nagmanipula. Isang apoy. Ang nagliliyab sa loob ko. Hindi na ito takot. Hindi na. Ito ay isang apoy. Mas malamig. Mas matatag. Apoy ng katarungan. Dahan-dahan akong lumayo sa bintana bago nila ako makita. Hindi na ako makapagpapatuloy sa pakikinig. Hindi dahil masakit. Pero ang kailangan ko gayon ay hindi na higit pang kalungkutan. Ang kailangan ko gayon ay estratehiya. Naglakad ako patungo sa harapan ng bahay. Ang sariwang hangin humampas sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim. Dumating na ang oras. Ang oras para harapin sila sa katotohanan. Ngunit bago ako magpatuloy, kailangan kong itanong sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, ano ang tingin ninyo sa kwentong ito hanggang ngayon at ano ang gagawin ninyo sa aking kalagayan? Huwag kayong umalis sa video dahil ang susunod na mangyayari ay talagang magpapataas ng inyong balahibo. Nang lumabas ako sa airport, parang isang buhawi ang aking isip. Ang mga piraso nagtutugma, nagiging malinaw. Isang lalaki nagtatanong tungkol sa akin. May nag-iimbestiga sa flight. Ang aking anak ipinipilit. Ang petsa, si Mang Tonyo, nagsasabi na mas mabuti ng maaga kaysa sa huli. Si Maricel nagtutungga at sinasabi na sa wakas at ang aksidente na dapat walang nakaligtas. Hindi ito aksidente. Ang aking ulo umiikot, ang aking tiyan kumukulo. Naramdaman ko ang init, ng galit, umaakyat sa aking lalamunan. Pero kailangan ko maging matalino. Hindi ko pwedeng sumabog. Gayon, naglakad ako patungo sa harapan ng bahay. Ang sariwang hangin humampas sa aking mukha. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim. Dumating na ang oras. Pero hindi ako pumasok sa bahay ko muna. Hindi ako pwedeng basta na lang lumusob. Kailangan ko ang plano. Kailangan ko ang suporta ng isang tao na mapagkakatiwalaan. Bigla nakita ko si Aling Clara, ang aking kapitbahay, nakabalot sa isang bata, nakatingin sa aking bahay. Ang mukha niya halong takot at pagkausisa. Ang kanyang mga mata malaki na para bang nakakita siya ng multo. Aling Nena, bulong niya nang makita niya ako. Ang boses niya halos hindi marinig. Sinasabi nila na kayo. Tumingin ako sa kanya. Direktahan. Walang pagpapalambing. Walang pagtatago. Buhay ako, Aling Clara. Sabi ko. At kailangan ko makausap ka. Agad niyang binuksan ang rehas ng pintuan ng kanyang bahay at hinawakan ang aking braso. Mahigpit. Para bang natatakot siyang mawala ako. Muli. Para bang nangangamba siyang anino lang ako. Pasok kayo, Aling Nena. Sabi niya. Ang boses niya punong-puno ng kaginhawaan at pagkamangha. Ipinaghanda kita. Ngtsaa. Naisip ko na hindi na kita makikita. Muli. Pumasok ako sa kanyang bahay. Napakaliit, ngunit malinis at maayos. Sa loob, tahimik, mainit, halos normal. Isang malaking kaibahan.
Sa bahay ko, na puno ng kasinungalingan at pagtataksil, dinala niya ako sa silid kainan, habang sinasalin niya ang tsaa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Aling nena, sabi niya, ang kanyang mga mata, nakatingin sa tasa. Mayroon akong dapat sabihin sa iyo, isang bagay na narinig ko, pero hindi ko alam kung sasabihin ko sa iyo. Natatakot ako, kumuyom ang aking lalamunan, ang aking puso, kumakabog ng malakas. Naramdaman ko na mayroon siyang mahalagang impormasyon. Sabihin mo ang lahat, Aling Clara. Please. Umupo siya sa harap ko, huminga ng malalim, at yumuko ang kanyang tingin. 2 linggo na ang nakalipas, nagsimula siya. Ang manugang mo, si Maricel, pumunta rito, kinausap ako, pakiramdam ko, himinto ang aking puso. Muli, ano pa ang ginawa nila? Sabi niya, patuloy ni Aling Clara. Ang boses niya, mahina, na nag-alala siya sa kalagayan mo, sa pag-iisip mo, na nakakalimutan mo ang mga bagay na kumikilos ka ng kakaiba, na baka kailangan mo ang tulong. O kaya, lumunok si Aling Clara. Hirap na hirap, isang legal na tagapamahala. Napaatras ako sa aking upuan. Gusto nila na ideklara akong hindi karapat-dapat na magdesisyon para sa sarili ko. Gusto nilang alisin ang aking kalayaan, ang aking pangalan, ang aking ari-arian. Tumango si Aling Clara. Malungkot, hiningi niya sa akin na kung may makita akong kakaiba sa iyo, i-report ko raw sa kanya. Inalok pa niya ako ang pera. Dagdag niya, inalis niya ang kanyang tingin. Halatang nahihiya. Siyempre, hindi ko tinanggap, pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kumakabog ang aking puso ng marahas. Hindi lang nila sinubukang patayin ako. Bago pa man iyon, sinubukan nilang alisin ang aking kalayaan, ang aking pagkatao, ang aking ari-arian. At hindi lang iyon, sabi ni Aling Clara, isang lamig ang dumaloy sa aking likod. May iba pa, mas malalim pa sa akala ko. Ang anak mo, si Junjun, nandoon kasama niya. Patuloy ni Aling Clara. Ang kanyang boses, may takot, at may sinabi, siya. Isang nakakatakot na bagay. Nagdilim ang aking paningin. Sandali. Ang aking anak, ang aking sariling anak, may 2 plano, 2 paan, para alisin ako. Sabi niya, bulong ni Aling Clara. Kung mabibigo ang legal na plano, gagana ang plano sa biyahe. Naramdaman ko, ang aking mundo, nag-ikot. 2 plano, ang legal na plano, at ang plano sa biyahe. Ito ay mas malalim kaysa sa akala ko, mas tuso, mas madilim. Hinawakan ni Aling Clara ang aking mga kamay, nanginginig. Aling nena, makinig ka. Alam kong masyadong masakit ito, pero kailangan mo umaksyon. Kung magdududa sila na may alam ka, baka subukan nila ang mas malala. Tumingin ako sa kanya. Walang pagdududa, walang pag-atubili. Hindi nila susubukan. Sagot ko sa isang seguridad na hindi ko pa naramdaman. Sa loob ng maraming taon, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Tumayo ako, dahan-dahan. Tiningnan ako ni Aling Clara. May takot. Ano ang gagawin mo? Ang hindi ko kailanman ginawa sa buong buhay ko. Sagot ko, protektahan ang sarili ko mula sa sarili kong pamilya. Huminga ako ng dahan-dahan. Aling Clara, kailangan ko ang mga pangalan ng lahat ng taong narinig mong nakikipagtalo sa kanila. Kailangan ko ang mga petsa, mga komento, anumang maliit na detalye. Kailangan ko ng mga saksi. Kailangan ko ng mga ebidensya. Tumango siya nang walang pagdududa. Anumang kailangan mo, Aling nena, tutulungan kita. Inabot niya sa akin ang isang folder. May mga lumang anotasyon, mga bagay na naisulat niya nang hindi niya alam na magiging mahalaga sa paglaon, mga bagay na ngayon ay vital. Doon ko naintindihan ng mas malinaw
kaysa kailanman. Silang tatlo, hinukay nila ang sarili nilang libingan. At ako, kailangan ko lang ipakita sa mundo kung nasaan ang pala. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang aking bahay kung saan bukas pa ang mga ilaw at ang mga anino gumagalaw pabalik-balik. Naisip ko, ang bata na ako, ang nanay na ako, ang pagmamahal na ibinigay ko nang walang reserbasyon. At sa wakas, naintindihan ko kung sino ako. Gayon, hindi na ako isang biktima, hindi na isang nakaligtas. Isa akong babae na sinubukan, patayin, at bumalik para wasakin ang lahat ng nagdaksil sa akin. Ang unang piyesa, ang domino, handa na para bumagsak ang kanilang katapusan. Nagsisimula na, at ako, hindi na magpapahintulot. Nasirain nila ang aking buhay. Bumalik ako sa aking bahay. Hawak ko ng mahigpit ang folder ni Aling Clara. Nakasiksik sa aking dibdib. Para bang isang dinakikitang kalasag. Pero, hindi ito kalasag. Hindi. Ito ay isang sandata. Isang sandata na sila mismo ang nagbigay sa akin nang hindi nila alam. Sa bawat padalos-dalos na komento, sa bawat kasinungalingan, sa bawat planong, nagsalita ng malakas. Ang paglakad patungo sa aking pintuan. Pakiramdam ko, iba. Noon, ito ang bahay kung saan nakatira ang pamilyang akala ko mayroon ako. Gayon, ito ang tanawin ng isang krimen. Hindi ang aking pagkamatay. Hindi nila iyon nagawa, kundi ang pinakamalalim na krimen, ang pagbura sa akin mula sa kanilang mga puso. Bago pa man, sinubukan nilang burahin ako mula sa buhay. Hindi ako pumasok kaagad. Nanatili ako sa loob ng ilang segundo sa harap ng pintuan. Nakikinig, nag-uusap pa rin sila. Sa loob, naririnig ko ang kanilang mga boses. Mahina, ngunit malinaw, ang ilang salita. Problema, sirene, pulis, plano. Ang marinig sila na nagpapanik ay isang maliit na kaaliwan. Maliit lamang, pero hindi ito sapat. Hindi pa. Bago ako pumasok, nagdial ako ng isang numero sa aking telepono. Isang tao na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ngunit, ang kanyang profesionalismo, hindi ko kailanman nakalimutan. Si Laura Ocampo, isang abogadong kriminalista. Siya ay malapit na kaibigan ng aking yumaong asawa, si Mang Lito. Kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng relasyon sa aking anak, ni sa aking manugang, kung may sinuman ang makakapamahala sa sitwasyong ito. Nang walang takot, siya iyon. Sinagot niya. Sa ikatlong tawag, Aling Nena, tanong niya. May kawalang paniwala. Ikaw ba yan? Narinig ko ang tungkol sa aksidente. Buhay ako, Laura. Sagot ko, sa isang malamig na tono. At kailangan ko makipagkita sa iyo. Ayos ka lang ba? Tanong niya. May pag-aalala. Hindi. Sagot ko, sa isang matatag na tinig. Pero kailangan ko ang tulong mo upang ang mga gumawa nito ay hindi rin magiging ayos. Isang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, sabihin mo kung nasaan ka. Pupunta ako kaagad. Ibinaba ko ang telepono. Huminga ng malalim. Humugot ng lakas. Kailangan ko. Gayon. Himanda. Pumasok ako sa loob. Silang tatlo, nananatiling naninigas. Nang makita nila, akong lumitaw sa sala. Ang aking anak, si Junjun, mukhang mas putla kaysa dati. Si Maricel, ang kanyang mukha, gulat na gulat. At si Mang Tonyo, ang aking bayaw, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Para bang naghahanap ng kung ano. Inaantay niyo ba ako? Tanong ko. Kalmado, walang kahit anong emosyon. Lumunok si Maricel, isang peking hikbi. Aling Nena, nag-alala kami. Hindi namin alam kung umalis na kayo. Hindi ako umalis, sabi ko, at hindi ako alis hanggat hindi natin tinatapos ito. Ang tatlo, nananatiling matigas. Kitang-kita na hindi nila alam kung paano mag-react sa isang taong wala ng takot. Kailangan ko
Nasabihin nyo ang katotohanan. Idinagdag ko, at babalaan ko kayo. Mula ngayon, kung magsisinungaling kayo, malalaman ko. Lumapit si Junjun sa akin. Isang hakbang. Ang boses niya. Putol-putol. Nanay, please. Huwag mo nang. Pahihirapan pa ito. Mahirap, sagot ko. Mahirap ba? Ang makaligtas. Sa impact, mahirap ba? Ang kaladkarin ang sarili ko. Sa gitna ng mga basag na upuan, marinig ang isang bata na sumisigaw para sa kanyang ina habang sinusubukan kong intindihin. Kung buhay pa ako, mahirap ang magising at alalahanin na kayo ay masyadong nagpumilit na sumakay ako. Sa flight na iyon, naglabas si Maricel ng isang malalim na paghinga. Si Mang Tonyo, kinuyom ang kanyang mga ngipin. Tiningnan ko sila, isa-isa. Sino ang naglano nito, tanong ko. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala. Binuksan at isinara ni Junjun ang kanyang bibig. Pero walang lumabas na tunog. Yumuko si Maricel, ang kanyang tingin. Ngunit, ang mabilis niyang paghinga, ang nagbunyag sa kanya. Umatras si Mang Tonyo, isang hakbang. Sinusukat ang distansya. Patungo sa pintuan. Tingnan natin kung sino ang unang magsasalita. Sabi ko, lumapit ako. Sa mesa, may mga labi pa ng pagdiriwang, mga bukas na bote, mga plato, may tirang pagkain, mga basong walang laman. Ito ang pisikal na ebidensya ng kanilang ganap na paghamak. Hinawakan ko ang gilid ng isa sa mga bote. Interesante ang inyong pinili. Sabi ko, imported na champagne. Hindi nyo ako binibilhan. Kahit sa aking kaarawan. Binuksan ni Maricel ang kanyang bibig. Ngunit, hindi ko siya pinayagan magsalita. Masaya ako na nagtutungga kayo ng masarap na alak. Patuloy ko, iyon ang huling magandang bagay na inyong maalala. Bago bumagsak ang lahat, nagpanik si Junjun. Ano ang gagawin mo? Nanay, ano sisirain mo ba? Ang buhay namin. Ang boses ko lumabas nang napakatahimik na umatras siya. Hindi, anak. Sabi ko, hindi ako rito upang sirain ang buhay ninyo. Tiningnan nila ako. Naguguluhan. Narito ako upang ibalik sa inyo kung ano ang eksaktong gusto ninyo. Para sa akin, pinagpapawisan. Si Mang Tonyo, tingnan mo, aling nena. Isang pagkakamali lang. Isang pagkakamali, putol ko. O isang biyahe na hindi dapat magkaroon ng pagbalik. Umiwas siya. Ang tingin. Sapat na iyon. Bigla. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Laura. Nasa labas ako. Bulong niya. Ngumiti ako. Perfect. Sagot ko. Tumalikod ako. Patungo sa kanila. Gawin natin itong simple. Sa loob ng 5 minuto, ang aking abogado ay papasok sa pintuang iyan at maaari ninyong kausapin siya o kaya ang pulis. Kayo ang pipili. Namutla si Junjun. Tinawagan mo ang isang abogado. Hindi. Itinuwid ko. Tinawagan ko ang pinakamagaling na kilala ko at ang tanging hindi ninyo mabibili. Nagsimulang manginig si Maricel. Aling nena, ipinapangako ko na ako. Huwag mong subukan. Putol ko. Hindi na ako ang parehong babae na umalis sa bahay na ito patungo sa airport. Ang bumalik ay walang takot. Lumunok ako dahil alam ko na kung sino ang nagsimula ng lahat. Napatigas sila. Kailangan may utak. Idinagdag ko. Isang tao na nanghikayat, na nagpilit, na nagmanipula. Lumapit ako nang dahan-dahan patungo kay Mang Tonyo. Ikaw yon, di ba? Umatras siya. Wala kang ebidensya. Inilabas ko ang folder ni Aling Clara. Mayroon ako. Nanlaki ang mga mata ni Junjun. Ano yan? Mga testimonya. Sabi ko. Mga pag-uusap na narinig ng mga kapitbahay. Mga padalos-dalos na komento na nasabi ng malakas. Mga tala, mga petsa. At kung hindi pa sapat, mayroon din ako. Isang retrato. Agad na namutla si Mang Tonyo. Retrato ng ano? Tiningnan ko siya. Direktahan. Ang iyo. Sa airport. Ang kanyang katawan. Bumagsak. Sa sofa. Parang wala ng lakas. Sumabog si Junjun. Diyos ko.
Mang Tonyo. Nasa airport ka pala. Hindi sumagot. Si Mang Tonyo. Nanginginig. Sumigaw si Maricel. Baliw ka ba, idinamay mo kaming lahat? Sa kalokohan na ito. At sa mismong sandaling iyon. Bumukas. Ang pintuan. Pumasok si Laura. Eleganteng. Kumpiyansa. Handa. Nananatiling naninigas. Ang tatlo. Magandang gabi. Sabi ni Laura. Sa isang matatag na boses. Ako ang abogado. Ni Aling Nena. At narito ako. Upang makinig. Kung sino. Ang gustong. Magsalita muna. Lumunok si Junjun. Nagsimulang umiyak. Si Maricel. Sinubukan ni Mang Tonyo. Bumangon. Pero, ang kanyang mga binti, ay hindi sumunod. Sa kanya, sa unang pagkakataon, mula ng aksidente, naramdaman ko, na bumalik, sa akin, ang kapangyarihan. Dahil naroon, si Laura, at dahil, palapit na, ang katotohanan, ang pagbagsak, ng lahat ng ito, nagsisimula na. Gayon, humakbang si Laura, papasok, sa sala, may elegnsya, may kumpiyansa, may pagiging handa, sa anumang mangyayari. Ang tatlo, nananatiling naninigas, sa kinatatayuan nila, parang mga rebulto, ang takot, ang mukha ni Junjun, ang aking anak, nakayuko, nanginginig, si Maricel, ang aking manugang, halos hindi makatayo, si Mang Tonyo, ang aking bayaw, sinubukan niyang umakyat, mula sa pagkakaupo, pero ang mga binti niya, ay hindi sumunod, sa kanya, para bang, naging bato. Magandang gabi, sabi ni Laura. Ang boses niya, matatag, malinaw, walang kahit anong pag-alinlangan. Ako ang abogado ni Aling Nena. Tiningnan niya silang tatlo, isa-isa, nang matagal, at narito ako, upang makinig, kung sino, ang gustong magsalita muna. Lumunok si Junjun, ang aking anak. Hirap na hirap, sa paglunok, nagsimulang umiyak, si Maricel, walang habas, si Mang Tonyo, sinubukan pa ring bumangon, pero, ang kanyang mga binti, ay hindi pa rin niya makontrol. Parang, nakadikit na siya, sa upuan, sa unang pagkakataon, mula ng aksidente, naramdaman ko, na bumalik, sa akin, ang kapangyarihan, sa akin na, dahil naroon, si Laura, at dahil, palapit na, ang katotohanan, ang pagbagsak, ng lahat ng ito, nagsisimula na. Gayon, lumakad si Laura, sa gitna ng sala, na para bang, isang hukom, ang pumapasok, sa korte, ang kanyang presensya, nagbabago, sa atmosfera, ang silid, kaagad, si Junjun, na paatras, sa sofa, parang isang bata, na nahuli, sa kasalanan, si Maricel, pinupunasan, ang kanyang mga luha, na hindi ko pinaniniwalaan, si Mang Tonyo, sinusubukang huminga, ng malalim, pero, bawat segundo, lalo siyang, lumulubog. Magsisimula tayo, anunsyo ni Laura. Inilagay niya, ang kanyang maleta, sa mesa, sa gitna, at gusto kong, linawin, ang isang bagay, ang anumang, sasabihin ninyo rito, ay maaaring, makapagpasya, sa inyong kinabukasan. Si Junjun, ang aking anak, kinuyom niya, ang kanyang mga ngipin. Kinabukasan ano ngayon? Agitan mo na kami. Itinaas ni Laura, ang isang kilay, kalmado, ngunit may lamig. Hindi ko kailangan, na pagbantaan kayo. Kayo mismo, ang naglagay sa inyong sarili, sa butas, na ito. Narito lang ako, upang tingnan, kung sino, ang susubukan, umahon, at kung sino, ang mananatiling nakalibing. Umupo ako, sa isang silya, sa tabi ng bintana. Hindi ko kailangan, magsalita. Sa ngayon, sila ang sisira, sa kanilang sarili. Sa bawat bahagi, sabi ni Laura. Si Aling Nena, nakaligtas. Ibig sabihin, ang pinag-usapan ninyo, ang ipinagdiwang ninyo, at ang plinano ninyo, hindi nanatili. Sa hangin, mayroon tayong mga saksi, mayroon tayong mga pahayag, mayroon tayong retrato. Ni Gino, tiningnan niya, si Mang Tonyo, sa airport, nakikipag-usap, sa telepono, bago lumipad. Gusto mo bang, ikaw ang magsimula? Lumunok si Mang Tonyo, ang kanyang mukha, putlang-putla. Hindi ito, ang iniisip ninyo.
Ako. Pinutol siya ni Maricel. Ang boses niya. Galit. Mang Tonyo. Iyon ang iniisip namin. Narinig ka nila. Nakita ka nila. At sinabi mo sa amin. Na sigurado. Na walang anumang paraan. Na magkakamali. Ang flight na iyon. Tumahimik ka. Sigaw ni Mang Tonyo. Sa kanya. Bumalik ang kulay. Ng galit. Hindi ako tatahimik. Sigaw ni Maricel. Ikaw ang naglagay sa amin. Sa lahat ng ito. Hindi sila pinatigil ni Laura. Sa halip, mukhang masaya siya sa kanilang pagwasak, sa kanilang sarili. Interesante, sabi ni Laura. Kaya kayo pala, Ginang Maricel, alam ninyo, na may plano. Natigilan si Maricel. Ako lang. Inulit. Ang sinabi niya, wala akong ideya. Binuksan ni Laura ang kanyang maleta nang may maingat na galaw at kumuha ng isang maliit na device. Isang recorder. Perfect. Dahil, gagawin natin itong mas madali. Aling Nena, ilagay mo ito sa mesa. Tumayo si Junjun, bigla. Nagre-record ka. Sa pag-uusap na ito, tiningnan siya ni Laura. Nang matalim, nagtatala ako, at masaya ako, na napansin mo. Dahil, ibig sabihin, naiintindihan mo, ang seryosong sitwasyon. Nagsimulang maglakad. Si Junjun, nang pabalik-balik. Pinagpapawisan. Baliw ito, nanay. Talaga bang papayagan mo na tratuhin kami na parang mga kriminal? Tiningnan ko siya nang walang pagpikit. At ano, kayo, kung hindi yon? Bumagsak ang mukha niya. Ayoko. Namamatay ka. Sigaw niya. Ayoko. Hindi ko gusto. Ideya nila iyon. Itinuro niya. Si Mang Tonyo, na ngayon, ay galit na galit. Ideya ko ikaw ang nagpumilit. Ikaw ang nagsabi na iyon ang perpektong araw. Ikaw ang pumirma sa mga papels. Ang seguro, tumigil ang mundo ko. Seguro, kinumpirma ni Junjun nang hindi sinasadya. Ang lahat, seguro, binuksan ni Laura ang isang folder. Iyon, ang gusto kong pag-usapan. Sabi niya, mayroon akong mga kopya ng mga kontrata, ang seguro sa buhay. Na kayo, Ginoo. Tiningnan niya si Junjun, direktahan. Ang nag-ayos. 3 buwan, bago ang aksidente. Kakaiba, di ba ang benepisyaryo ay hindi ang iyong nanay, kundi ikaw. Umatras si Junjun, para bang sinaktan siya. Hindi yon ang iniisip ninyo. Ako. Ano dahil sa pagmamahal, tanong ni Laura. Sa tonong, pumupunit. Huminga si Junjun. Mahirap na mahirap. Humawak siya sa isang unan. Para bang iyon ang kanyang ligtas na kanlungan. May utang ako. Desperado ako. Naisip ko, kung may mangyari, ang boses ko, sa wakas, nagsalita. Mangyari. Ano, anak? Hindi siya sumagot. Lumakad si Laura. Isang hakbang. Magpapatuloy tayo sa iyo. Tiningnan niya. Si Mang Tonyo. Mayroon tayong direktang pahayag mula sa isang nakaligtas na nakakita sa iyo sa airport. Nag-uusap na si Aling Nena ay hindi na babalik. May paliwanag ka ba? Hinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang ulo. Hindi ito ang iniisip ninyo. Sumusunod lang ako sa utos. Pinutol siya ni Maricel nang may sigaw. Utos kanino? Bumagsak ang katahimikan. Bumalot ang tanong sa lahat. Nanginginig si Mang Tonyo. Ako. Sumunod lang ako sa sinabi nila. Sa ipinapagawa niya. Itinuro niya si Junjun. Sumigaw si Junjun. Parang isang hayop na nakulong. Nagsisinungaling ka. Sinungaling. Itinaas ni Laura ang isang kamay. May napakasimpleng paraan para malutas ito. Binuksan niya ang kanyang maleta. Tumawag ang pulis. Gayon din. Nag-react ang tatlo sa parehong oras. Si Maricel bumagsak sa sofa. Umiyak. Si Mang Tonyo nagsimulang umatras na para bang naghahanap ng isang lihim na labasan. Kinuyom ni Junjun ang 2 kamao. Hindi mo magagawa yan. Sigaw niya. Pamilya mo kami. Tiningnan niya ako. Nanay. Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, sa aking buhay, hindi ko nakita ang aking anak. Nakita ko ang lalaking
Halos pumatay sa akin. Ang pamilya ko, sabi ko, nang dahan-dahan, namatay. Sa araw na ipinagdiwang nyo, ang akin, napatigas siya. Kinuha ni Laura ang kanyang telepono. Huling pagkakataon. Sino sa inyo ang nakipag-usap sa lalaki sa airport? Itinaas ni Mang Tonyo ang kanyang mga kamay. Ako iyon. Pero siya, itinuro niya si Junjun. Alam ang lahat. Ako lang ang nagsagawa. Ang gusto nila, siya. Itinuro niya si Maricel. Pinilit niya ako. Kailangan niya ang pera. Siya. Sumigaw si Maricel. Tama na. Siya. Siya ang nagplano. Ang lahat. Ako lang. Ang boses niya. Naputol. Sinuntok ni Junjun ang mesa. Manahimik na kayong lahat. At doon niya ginawa ang nakamamatay na pagkakamali. Kung lumabas ang lahat, ang gusto namin, hindi mangyayari. Ang katahimikan. Ganap. Tahimik na tahimik. Ngumiti si Laura. Nang dahan-dahan. Perfect. Pinindot niya ang isang buton sa recorder. Buong pagtatapat. Hinawakan ni Junjun ang kanyang mukha. Nanginginig si Maricel. Umiyak si Mang Tonyo. Ako. Huminga lang. Sa unang pagkakataon, nang walang sakit, itinago ni Laura ang recorder. Aling nena, handa na tayo. Gusto mo bang tumawag na ako? Ngayon. Sagot ko, nang walang pag-alinlangan. Oras na para tapusin ito. Nagdial si Laura. Ng isang numero. Officer Ramirez, mayroon tayong kaso ng premeditated attempted homicide. 3 sangkot. Na-record na pagtatapat. Address. Tumakbo si Junjun. Sa akin. Hinawakan niya ang aking braso. Nanay, please. Please, huwag mo itong gawin. Inalis ko ang aking braso. Kalmado, anak. Itinaas niya ang kanyang tingin. Puno ng pekeng luha. Nakaligtas ako. At ngayon, kayo ang kailangan makaligtas. Sa katotohanan, sa sandaling iyon, narinig ko ang mga sirena. Sa malayo, ang pagbagsak. Hindi na mahaharang ang mga sirena. Umalingaw-ngaw nang papalapit sa aming bahay. Himalo sa tunog ng hangin na humahampas sa mga bukas na bintana. Ang lahat tila huminto. Para bang nagba siya ang oras na panoorin kung ano ang mangyayari sa loob ng sala. Si Junjun, ang aking anak, nananatiling naninigas. Hirap sa paghinga. Ang mukha niya, lubos na nawasak. Si Maricel, halos hindi makatayo. At si Mang Tonyo, patuloy na nakatingin sa pintuan, parang isang hayop na nakulong, naghahanap ng labasan. Nawala na. Muling sinuri ni Laura ang recorder. Sa huling pagkakataon, tinitiyak na kumpleto ang audio. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang maleta nang may kalmadong kilos, tulad ng isang taong nagwagi na sa laban. Bago pa man ito magsimula, umupo ako sa silya sa tabi ng mesa, pagod na pagod, pero matatag, mas matatag kaysa sa kanila. Dahil ang totoo, naubos ko na ang lahat ng luha na dapat kong ilabas. Gayon, katarungan na lang ang natitira. Huminto ang mga sirena. Sa harap ng bahay, narinig ko ang mga pintuan ng sasakyan. Nagbubukas ang matatag na hakbang ng mga pulis, ang mga boses ng mga opisyal. Nagulat si Junjun, hinawakan niya ang kanyang ulo. Desperado. Nanay, ipinapakiusap ko. Please, huwag mo itong pahintulutan. Bulong niya. Ang boses niya, basag na basag. Para bang, ngayon lang niya, naintindihan, na ang buhay, hindi laro. Tiningnan ko siya, walang galit. Sa akin, hindi na. Para sa kanya, may isang bagay, na mas mahirap, mas nakakasakit. Pagkadismaya. Isang pagkadismaya, na napakalaki, na nilamon na ang buong espasyo. Sa loob ng aking dibdib, hindi na kita kayang protektahan, anak. Sagot ko, ang boses ko, mahina, ngunit matatag. Itinuring mo ako na parang isang kaaway. Ipinagdiwang mo ang aking pagkamatay, at pagkatapos, sinubukan mong burahin ito habang buhay.
Ano ang gusto mong gawin ko? Umiling siya ng paulit-ulit para bang maaari niyang bawiin ang nangyari. Ayoko. Ayoko na mamatay ka. Hindi ko gusto iyon. Pressure lang. Takot lang. Desperado lang ako. Sumingit si Laura. Nang may katigasan. Ang desperasyon ay hindi nagbibigay katwiran. Sa mga fraudulenteng seguro. Sa mga tawag. Sa airport. Ni sa pagpaplano. Ng pagkamatay. Ng isang tao. Humakbang si Maricel. Pasulong. Lumuhod. Sa harap ko. Hinawakan niya ang aking saya. Para bang iyon ang kanyang ligtas na kanlungan. Aling nena, ako ang may kasalanan. Pero hindi ko alam kung gaano kalayo abot ito. Naisip ko na paraan lang ito upang masigurado namin. Naisip ko na sobrang reaksyon lang. Tiningnan ko siya ng malamig. Sinabi mo na sa wakas ay magiging malaya kayo. Paalala ko sa kanya. At ang pinakamaganda sa lahat ay ang mana. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umiyak. Kumatok ang mga opisyal. Sa pintuan, binuksan ni Laura. Nang hindi naghihintay, pumasok ang 4 na ahente. Ang isa sa kanila, naka-uniforme, walang mansa, at may matatag na tingin. Si Officer Ramirez. Ayon kay Laura, lumapit sa akin. Muna, Ginang Nena Alvarado. Sabi niya, may paggalang. Ipinagbigay alam sa amin na nakaligtas kayo sa aksidente at may sumbong ng pagtatangka sa pagpatay. Nasa kondisyon ba kayo upang kumpirmahin ang nangyari? Tumango ako, kalmado. Opisyal, mayroon akong mga ebidensya, mga recording, mga saksi, at ang buong pagtatapat ng mga sangkot. Humara ang mga opisyal. Sa 3 akusado, umatras si Junjun. Hindi ko ginawa. Iyan. Ang lahat ay isang kalituhan. Nanatiling neutral. Si Officer Ramirez. Mayroon kaming recording kung saan malinaw mong idineklara na kung lumabas ang lahat ang gusto ninyo, hindi mangyayari. Ito. Kinuyom ni Junjun ang kanyang mga kamao. Hindi yon. Ibig sabihin na ako, pero nabasag ang kanyang boses. Pinalibutan ng mga opisyal. Ang 3, nakakagulat, na makita kung paano bumagsak ang kanilang mga maskara. Bigla, nagsimulang umiyak si Maricel ng mas malakas. Nagmamakaawa. Please, may mga anak ako. Hindi ninyo magagawa ito sa akin. Wala akong intensyon na pumatay ang sinuman. Sumagot ang opisyal ng matatag. Ipinagdiriwang ninyo ang pagkamatay ng isang tao at may ebidensya ng inyong partisipasyon sa pagpaplano. Yan ay complicity. Sinubukan ni Mang Tonyo tumakas patungo sa gilid ng pintuan. Pero 2 opisyal agad siyang naharang. Hinawakan nila siya sa kanyang mga braso at nagsimula siyang sumigaw. Ayoko. Ayoko makulong. Sila ang may gawa. Sumusunod lang ako sa utos. Tiningnan siya ni Laura nang may pangungutya. Kawawa naman. Hindi ka ba inabisuhan na ang pagsunod sa utos ay isang krimen din? Humarap si Junjun sa akin sa huling pagkakataon. Desperado. Nanay, please. Anak mo ako. Dugo mo ako. Hindi mo magagawa ito. Naramdaman ko isang malalim na sakit sa aking dibdib. Isang lumang sakit mula sa mga nakaraang taon. Pero alam ko rin na ang pagpapalaya sa sakit na ito ang tanging paraan upang mabuhay. Ikaw ang gumawa nito sa akin. Muna, sagot ko. Pinili ko lang na makaligtas. Nagsimulang posasan ng mga opisyal. Ang 3, sumisigaw si Maricel. Umiyak si Mang Tonyo at si Junjun, ang aking anak. Walang sinasabi. Nakatingin lang sa akin. May halo ng galit, takot, at kahihiyan. Nang ilabas nila siya sa bahay, hindi ako gumalaw. Hindi ito tagumpay. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang katarungan na sila mismo ang nagpilit sa akin na hanapin. Bumalik si Laura sa sala at isinara ang pintuan. Tapos na, sabi niya. Huminga.
Nang malalim. Gayon. Nagsisimula. Ang pangalawang bahagi. Ang pangalawang bahagi, tanong ko. Ang mga pahayag. Ang mga hukom. Ang mga papels. Ang mga ebidensya. Gayon. Nagsisimula. Ang legal na proseso. Pero huwag kang mag-alala, Aling Nena. Sila mismo. Ang gumawa na. Ang kalahati. Ang trabaho. Halos. Naiwan na nila. Ang lahat. Nahanda. Tumango ako. Nang tahimik. Tiningnan ako ni Laura. Nang may lambing. Ayos ka lang ba? Inabot sa akin. Ng isang segundo. Para sumagot. Pakiramdam ko. Blanko. Ako. Sagot ko. Normal lang iyan, sabi niya. Kapag ang isang katotohanan, na tulad nito, ay nabunyag, pakiramdam mo. Para bang, nabasag, ang buhay. At nabasag, sagot ko. Pero, maahil, kailangan niyon. Hinawakan ako ni Laura. Sa aking balikat. At nagsalita. Sa mas malambing na tono. Aling Nena, hindi ito. Ang iyong kasalanan. Hindi kailanman. Naging kasalanan mo. At sa unang pagkakataon. Mula ng aksidente. Pinaniwalaan ko. Ang mga salitang iyon. Ang mga sumunod na araw. Ay isang nakakapagod na halo. Ng mga papels. Mga tanong. Mga investigasyon. At mga balita. Lumabas ang aking pangalan. Sa mga dyaryo. Sa telebisyon. Ang kwento. Ng babaeng. Nakaligtas. Sa aksidente ng eroplano. At natuklasan. Na ang sarili niyang pamilya. Ipinagdiriwang. Ang kanyang pagkamatay. Naging viral. Ang ilan. Nagulat. Ang ilan. Umiyak. Ang ilan. Nagpadala. Ang mense. Ang suporta. Ang ilan. Gusto. Ng mga panayam. Tinanggihan ko. Lahat. Ayoko. Maging sikat. Gusto ko lang. Ng kapayapaan. Ang tatlo. Formal na kinasuhan. Pagtatangka sa pagbatay. Na may premeditation. Fraud sa seguro. Kriminal na pagsasabuatan. Obstruksyon ng hustisya. Maayos na pinamahalaan ni Laura. Ang lahat. Walang pagkakamali. Siya ay walang awa. Sa panahon ng mga pahayag. Sinubukan ni Junjon. Nasisihin. Si Mang Tonyo. Sinubukan ni Maricel. Nasisihin. Si Junjon. At sinubukan ni Mang Tonyo. Nasisihin. Lahat. Ngunit. Ang recording. Ang recorder na iyon. Na binuksan ni Laura. Sa tamang oras. Iyon ang kanilang sentensya. Humanga ang piskal. Sa kalinawan. Ng ebidensya. Sa huli. Tinanggap nila. Ang isang kasunduan. Si Mang Tonyo. 15 taon. Sa kulungan. Si Maricel. 8 taon. Para sa complicity. Fraud. At pagtatago. Si Junjon. 20 taon. Siya. Ang pinakamaraming nawala. Siya. Ang pinakamaraming ginawa. Para kumita. Mula sa aking pagkamatay. Siya. Ang pinakamaraming alam. Siya. Ang pinakamaraming nagsinungaling. Siya. Ang pinakamaraming nagdiwang. Nang malaman ko. Hindi ako umiyak. Nanatili akong tahimik. Nakatingin. Sa papel ng sentensya. Kakaiba. Napakakakaiba. Siya ang aking anak. Ngunit. Kasabay nito. Hindi na siya. Iyon. May isang malalim na sakit. Pero may isang. Pagpapalaya. Isang dahan-dahan. Matigas. At kinakailangang pagpapalaya. 3 linggo. Pagkatapos ng paglilitis. Pumunta ako. Sa libingan. Ng aking asawa. Si Mang Lito. Sinamahan ako ni Laura. Si Aling Clara. Ay naroon din. Nagdala ako. Ng puting bulaklak. Lumuhod ako. Sa harap ng lapida. Hinawakan ko. Ang kanyang pangalan. Gamit ang aking mga daliri. Naramdaman ko. May gumalaw. Sa loob ko. Isang lumang bagay. Isang malungkot na bagay. Patawarin mo ako. Bulong ko. Tama ka. Lagi kang tama. Inilagay ni Laura. Ang isang kamay. Sa aking balikat. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ang umibig ng sobra. Sabi ni Laura. Huminga ako ng malalim. Totoo. Hindi ko kasalanan ang magmahal. Ang pagkakamali. Ay sa mga taong. Sinira ang ibinigay ko. Na pagmamahal. Pagkatapos ng lahat. Nang matapos ang lahat. Bumili ako ng maliit na bahay. Sa tabing dagat. Dito. Sa wakas. Natagpuan ko ang kapayapaan. Ang bawat umaga. Naglalakad ako sa buhangin. Pakiramdam ko. Muling isinilang. Masakit pa rin. Ang katotohanang. May anak akong buhay. Pero. Wala na sa akin.
Pero ngayon, ito ang aking bagong buhay, ang aking muling pagsilang. Ito ay akin na. Ginagamot ko ang mga sugat at natututo akong magmahal sa sarili ko. Salamat, Panginoon, sa ikalawang pagkakataon.